Shoutout na muna tayo dito. Eto, sabi ni Alrak, napakalupit mo, ikaw ang idol ko sa pagko-content. Sabi naman ni Jubids, hindi lang magaling mag-content, napaka-pogi pa. Shoutout na rin natin to si Darking. Ang sabi niya, wala akong ibang gustong content creator kundi ikaw lang, Mike Tamago, number 1. So mga tamago, may nakita nga tayo dito na post sa Twitter. Ang nag-post ay ito si AndreSins.ron. Daanan lang natin saglit kasi talagang may pinupunto yung mga sinasabi niya rito. Katulad ko, sobrang bullish din siya dito sa project ng Wild Forest. At naandito nga yung ibang mga kadahilanan. So sabi niya nga dito, we have in our hands a game that is easy to understand with basic mechanics and difficult to master. So kapag ganito kasi mga tamago, maaadi ka talaga. Siyempre gusto mong bumawi. Madali lang naman yung game. Pero napakahirap manalo. Tayo pa naman mga Pilipino ayaw magpapalamang. Syempre naandyan yung pagka-competitive side natin, Pinoy pride nga, ika nga. Gumamit siya ng comparison dito mga tamago, Katulad nga ng Clash Royale. Kung makikita natin dito mga tamago, inihalin tulad niya yung gaming experience dito sa Clash Royale dito kay Wild Forest. Habang naglalaro kasi tayo, na-engage tayo lalo dito sa pinaka-game mga tamago nang sa kadahilanan na meron ngang ganito, increase league rating. Kapag mas mataas ang rating mo mga tamago, may na-unlock na panibagong features or mga units. Syempre gusto natin ma-experience yan na makagamit naman ng tangke, makagamit ng ninja. So wala tayong kailangan gawin kundi mag-grind. And also sa mga top ranks leaderboard mga tamago, meron nga ditong mga token rewards. And according nga dito mga tamago, pati rare units at saka mga unique skins kabilang dito sa mga pa-reward ni Wild Forest. Isa pa sa mga magaganda at nasa punto na sinabi dito ni AndreSins ay yung patungkol dito sa esports mga tamago. Ako kasi wala akong balita dito pero nagkaroon pala ng Clash Royale Nations Cup at yan ay international mga tamago. May representative yung kanilang bansa na dumalo nga dito sa pa-tournament na to. At syempre paborito natin yan, sumali sa mga patimpalak mga tamago, yung mga tournaments, Mobile Legend, meron tayong representative at sana dito magkaroon din ng talaga ng esports tournament na masasabi nating big time. Sabi nga ni AndreSins mga tamago, marami na nga daw nagte-testing na mga RTS players coming from Web 2 games. Papunta nga dito, kung doon sa Web 2 na lilibang tayo mga tamago, wala namang kita doon. Kung may same type ng gameplay at maganda rin talaga, competitive, at merong something reward in return, malamang sa malamang lilipat din talaga or maglalaro din yung mga professional RTS players papunta dito sa Wild Forest. Marami pang idadagdag na features dito si Wild Forest mga tamago, dito sa kanyang laro. Katulad nga nito, mga emojis nga daw, may mga badges. Actually, oo, sinabi nila yan. Pero syempre, hindi pa yan masyadong focus nila kasi nga, hindi pa naman sila naglo-launch. Uunahin muna nila talaga yung pag-launch ng kanilang game, maging yung TGE syempre. At meron pa nga tayong airdrop. So, may season 2 pa yan, hindi pa kayo huli, and malalaro nyo ito ng libre of course. So, kamakailan, lumabas nga tong arcade mode, may mga natuwa, may mga nainis dahil hindi pa nga daw ayos yung mga dating game. Yung pagbalanse ng kanilang laro, ito ay patungkol sa mga units, naglabas na nga na naman daw kagad nito, arcade mode. Ito po mga tamago, matagal na talaga ring nakalatag sa kanila. Ito parang sneak peek pa lang naman sa atin. Then unti-unti nilang babalansihin yan. So sa mga players natin, konting pasensya lang at patuloy naman ang pagtatrabaho ng mga developers. Hintayin lang natin yung mga updates nila. Sa mga magagandang tinalakay dito ni Andre mga tamago is about dito sa Lord. Meron nga kasi tayong 3,000 Lords available with incredible advantages for your holders. Ito yung sinasabi niya. Pero just try to imagine na kung ito DAU is 300k, ibig sabihin po ay daily active users, ganitong napakarami mga tamago, yung 3,000 Lord talagang pag-aagawan yan. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, kapag ka Lord holder ka kasi mga tamago, napakaraming perks nito and benefits. Ang ilan nga rito mga tamago, pwede kang magpa-level kagad ng karakter mo or yung mga units. At ang pinakamaganda rito yung libreng units mga tamago, every week yata yun. Depende kung anong rarity ng Lord na hawak mo. So iba't iba po ang perks niyan. Better to check na lang mga tamago yung kanilang article regarding dito sa Lord benefits. Isa nga rin sa mga rason mga tamago kung bakit bullish ako dito sa project na to ay gawa nitong use case ng WF token. Ang isa sa gamit ng WF token mga tamago yung sa premium pass. Ang alam ko kailangan mong bilhin na yon during game launch. Confirm pa natin yan Ang sigurado ako na gamit nito mga tamago yung dito sa pag-rank up ng inyong mga units. Lalong lalo na kung ikaw ay gusto mong magkaroon ng legendary. Siguro almost 80% ng mga players mga tamago gugustuhin na magkaroon ng legendary
legendary units dahil dito nga mga tamago sa kanilang pa-reward kailangan po nasa top leaderboard ka para ikaw ay ma-rewardan ng WF token, skins, and rare units. Kaya naman sa akin palagay mga tamago talaga ring magtataas ang value ng mga units dito sa Wild Forest. Para makabuo ka kasi ng mas mataas na rarity mga tamago kailangan mo ng mga mangilan-ngilan na lower rarity para iyong ipag-merge or pagsamahin para makabuo nga ng mas mataas na rarity. At syempre may Gaspion which is Ronin at may kailangan ka ring bayaran na WF token. Sabi nga ni Andre since dito each person needs at least 48 common units to upgrade a unit to legendary. Grabe, napakadami nun mga tamago. It also requires using gold and WF to raise the base level of that unit. At ito nga nagko-contribute dito sa ecosystem mismo ng laro. Sana nga mas marami pang maglaro nitong Wild Forest mga tamago pero ako looking forward ako dun sa kanilang esports tournament na pinaplano talaga sa future. Ang isa pa sa mga approach na gusto ko dito mga tamago yung pakikisama nila sa community dahil ito nga ay libre mga tamago. Hinahayaan tayo mag-farm ng kanilang token sa ngayon at maging yung mga units na convertible sa NFT before or after ng game launch. At ito in-announce din yata during nung AMA mga tamago yung mga beta tokens na nakukuha natin ngayon is 4:1 conversion. Kung may 4 ka na WF token dyan mga tamago is equals to 1 pagdating sa mainnet. So shout out to Andre Sins mga tamago sa paggawa nitong talagang napakagandang summary kung bakit sa tingin namin bullish itong laro ng Wild Forest. Marami pang news and updates mga tamago na darating dito sa laro na to kaya stay tuned at hanggang dito na lang tong episode na to. Ingat kayo. Tamago out.